gagawa ulit kami ng advantages and disadvantages. Pero isang video na lang siya. So tatawagin nating pros and cons living in Ireland. No, kahit na medyo mataas yung cost of living dito, o kahit paano may masasave ka pa rin. In somehow, parang okay na din sa amin na mataas yung tax. Basta nararamdaman mo yung benepisyo, diba? Ayoko na lang magsalita. Pero vote wisely sa darating na election. Kasi, you know, kahit sa mga comments, may mga nagko-comment din sa atin, diba? Na hindi nila gusto na nandito, na may mga pumupunta rito from other country. Kasi nga parang feeling nila is na i-invade na talaga sila, and then parang wala nang space yung mga lokal dito kasi nga ang dami natin talagang immigrant. Zero visibility. Hindi ba kita? It's not. Hi guys, welcome back to our channel. Are you pretending? No, that's... Say hi, say hi. Hi. Pretty. Ayun, mga araw na naman ngayon. And today is Monday, Easter Monday actually. Part pa rin siya ng long weekend natin. Say hi to the vlog naman. Hi. Yun, pasyal lang kami. Sinusulit ang magandang panahon. Kasi mga nakaraang araw, no, maulan. So, ayun. Nandito na kami sa city center. Hanap lang kami ng cafe. Cafe na naman. Another day. Or Dasco. Or check pala na namin yung Dasco kung open. So yun guys, yung advantage saka disadvantages of living in Ireland namin na video is mukhang okay naman. Mukhang maraming nag-view and marami rin mga questions, ganyan. So for today's video, gagawa ulit kami ng advantages and disadvantages, pero isang video na lang siya. So tatawagin nating pros and cons living in Ireland. Pero hindi na namin masyadong tatalakayin yung mga na-discuss na namin from the previous videos na mama. Parang bagong pros and cons na na-observe namin while living here in Ireland. We're actually 2 years and 8 months na living here in Ireland. So marami na kami mga na-observe, marami na kami na-experience. Sige. So marami na rin kaming ma-share sa inyo while living here in Ireland. So ang gawin natin, salitan tayo ma. Ako yung pros, si mama yung cons. Nama? Yeah. So mag-start na ba tayo? Oo, mamaya na. Start tayo later. Hanap lang kami ng maganda-gandang pwesto. Yun, maaraw ngayon, ganda. Bilis malugot, nakakainis. So hello guys. Pabalik tayo ngayon, hanap muna tayo ng cafe natin kasi sa Dasco sarado. Monday Yeah. kasi. Sarado yung mga store, holiday pa rin kasi. And Penny's hungry na daw. So sana makahanap tayo na. Mauwi tayo sa Starbucks ulit. Ayoko na. Huwag naman. Hanap tayo na iba. Okay. Saka medyo maambon, baka hindi tayo mag-alfred. Yeah. Siguro. Okay. Okay, hanap muna ulit. I've seen those sleepless lights, sipped on the champagne life. New York City, high dollar tipsy, and I felt an LA sun, cruising up Highway 1. Picture perfect, that red sting was worth it. I've been to some parties, seen my name on marquees, red line in a black Ferrari in the country. But I've never been on top of this world. With one look you want, girl, white Adidas on bare feet, t-shirt hiding your two-piece, angel made from makeup, wake I could only make it. Never have I ever, no, I've never seen something like you.
must be magic. You're all 7 wonders wrapped up in one. Kami nakapag-vlog doon. Kasi nahiya kami kasi napaginaan kami ng mga tao, tapos yung topic natin is pros and cons. Baka iba yung isipin nila, like kasi syempre magtatagalog ka, tapos may maririnig sila like words na Irish pros, ganyan, cons. So kumain na lang kami. Maghanap na lang tayo ng spot to discuss, or pwede na tayo mag-start ngayon mamaya habang naglalakad para masimulan na natin. Hindi ba doon na sa may river? Sige, hanap muna kaming river. Ang ganda ng ano. Actually, umulan. Kaya nagkape din tayo. Naghanap agad kami ng shelter. Lakas eh. Biglang bulo. Sabi, hindi ulan. Pero alam mo yun, parang ang hirap na rin magreklamo. Kasi gano'n naman talaga. That's the reality. Living. Oo. Sabi sunny pero uulan. So yun. Ganda na ng panahon ulit. So see you later. Didn't think I'd ever get this far. Didn't think I'd ever find the one. I never thought I'd heal from a broken heart. No, never did I ever think I'd heal these scars. Did you think that on the night we met, that you become Mr. Never Forget? Now I'm chilling, sitting, riding shotgun with those 3 little words slipping right up your tongue. Oh, don't matter where we're going, all I know is wanna ride it with you. Take off in the evening, rolling, live in the moment, just live in the moment. Don't matter what we're doing, all I know is wanna do it with you. Take it to the fast lane, step on the gas, babe, with you. Take the back streets, hit the red lights, ain't no rush, baby, just you and I, feeling so right in the moonlight. Oh, fingers intertwined, stars in our eyes. Oh, don't. So guys, ito muna tayo habang naglalaro si Pen, ni binubugo niya yung mga kalapate. Ayun, tas mainit, so maganda rin sa pakiramdam. Kaso medyo ano siya, no, malamig yung buga ng hangin. So yun, start na tayo. Ayun, yung una siguro yung pros muna ako. Salary and benefits here in Ireland, sobrang okay siya. Pero at least siguro masasabi ko sa amin, pero yun hindi ko masasabi sa ibang jobs, but we find it like very helpful din sa paninirahan namin dito sa Ireland. Yun, sobrang layo din nung sahod namin now compared nung nag-work kami sa Jamaica, no? Sa Philippines. And sa Philippines. So, yun, kahit alam mo naman, considering yung cost of living, masasabi ko pa rin na way better pa rin yung salary dito. Kaya nga ang dami ring naghahanap ng trabaho dito, no? Yeah. From Philippines. Oo, at saka di ba na-discuss natin in previous vlog yung about sa savings, di ba? No, kahit na medyo mataas yung cost of living dito, May nasasave na o kahit paano may mas-save ka pa rin. Like nun sa Pinas kasi talagang wala kami, 'di ba? Wala kami mas-save, hirap kami mag-save dati. So, ngayon kahit paano meron naman. Maliit lang. Oo. Yun, aside from that, like yung benefits. pension and life insurance dito, okay na okay. Ano ba example ng life insurance? Like magkano yung mga matatanggap mo? Oh, like just in case may mangyari sa'yo, kung employed ka ng company mo, this is yung personal experience namin and based arrangement namin with the company. Like, ang alala ko, kung whatever happens to you, habang employed ka, pwede ka makakuha up to 4 times ng annual salary mo. Which is okay naman na din. Like, compared mo naman sa din sa Pinas, I'm not sure kung may nakuha nakuha nga ba ng life insurance sa company. Parang wala, di ba? Baka meron sa iba, pero baka, yung
sa previous company. Yung mga previous companies namin, wala kaming nakukuha or wala atang benefit na life insurance. Or kung meron man, siguro hindi ganun kalaki. Saka yun, yung regarding naman sa pension, like yung kunwari ako up to 7% yung pwedeng ikalta sa akin ng basic salary ko, yun yung mapupunta sa pension ko, and then ido-double siya nung employer. So sobrang laki na din siya. Hindi, tsaka, yung parang good way for you to, to prepare for your retirement. Kasi direct deduction siya from your salary. So, mapupush ka talaga na makapag-save ka. And at the same time, yun nga, may benefits from the company din, which is malaki nga yung equivalent. 7%, up to maximum of 7% yung sa amin. Equivalent contribution. Ayun, pero choice mo nga din siya. Pwede ka mag-opt out. Pero I think pag hindi ka nag-pension, wala ka ring life insurance sa company. Pero pwede kang mag-life insurance outside, di ba? Ayun. So, option mo din naman. Kunyari, kung gusto mo 1% lang, pwede naman. Pero 1% lang din. Pero 1% lang din yung covered nung company. Pero may iba dito na depende rin sa company talaga kung ano yung bibigay ng employer contribution. Minsan, kahit 1% ka, meron kaming alam na isang company na kahit 1% lang yung contribution mo, 7% pa din yung katumbas ng employer contribution. So, yun, depende sa ma-applyan mong company. So, yun, masasabi namin na isang advantage dito yung salary and benefits ng mga company. Yung unang cons namin, though nabanggit na namin to previously, kaya lang we wanted to highlight we wanted to highlight kasi issue pa din siya talaga dito, and masabi namin na hindi pa din nag-i-improve yung housing crisis dito sa Ireland. Yun, ganun pa din, mahal pa rin ang rent, mahal kung bibili ka ng bahay. Yun, kaya yun yung number one, I think yun talaga yung number one cons dito. Kasi kung, alam mo yun, kung wala lang issue with the housing, parang, Perfect. Talaga, perfect. Everything is smooth sailing na sana. O kaya lang, sobrang mahal nga ng mga, ng mga bahay dito. Yun doon napupunta yung dapat na save namin na pera or yung salary. Majority talaga ng cost is Sa rent. Sa housing talaga. Tapos yun nga, yung i-highlight din natin yung housing mortgages, yung mga bahay talaga mahal, kahit yung mga second hand, no? Kung bibili ka ng bahay, yun nga, kung hindi ka man mag-rent, kung plano mong bumili, either mag newly built, yung mga bago, or yung mga second hand, parehas yun na medyo Pricey. Struggle kumuha o mahal. Like sa second hand, bidding siya eh. So, not necessarily kung ano yung makita mo na price sa DAF is yun na yun. Normally, mas higher pa doon kasi bidding siya. Sa help to buy, okay sana yung newly built. I-explain mo lang na konti yung help to buy. Pen, tingnan mo sorry, hindi kami tumitingin masyado sa camera kasi tinitingnan namin sa pen sa pupunta. Anyway, yun, sa newly built, may available na help to buy. Tingnan mo sa pen, may available na help to buy scheme yung government, which is you can get yung subsidy up to 30,000 euro as down payment. So imagine kung bibili ka ng bahay, 10% yung normal na down payment na requirement, and then yung 30,000 pwede mong makuha from the government. Ma-minus na doon. Oo, so yung difference na lang yung kailangan mong punan. Pero yun nga, may requirements kasi for the help to buy scheme. Ayun, discuss lang namin dito kasi nako-comment to dito sa mga previous vlogs namin. And maganda kasi siya. Di natin explain masyado sa mortgage vlog natin. So yun, may mga requirements for you to avail yung help to buy. Una is newly built dapat yung bahay. So yung mga second hand, hindi siya kasama, hindi siya covered. And then dapat first time buyer ka dito sa Ireland. So, yun lang yung alam kong requirements. Marami pang iba. Baka may iba pa yun. May iba pa siguro, may iba pa atang requirements doon. Pero yun yung major requirements for help to buy. For you to avail yung help to buy. Ano pa? Ayun na. So, yun yung sa housing crisis. That's Oo, yun yung major cons talaga dito.
Yon. Next naman, doon naman tayo sa another pros Then, na masasabi namin dahil na-experience namin dito, yung maternity benefits overall. Like, yun nga, yung nababanggit namin sa vlogs namin is wala kaming binayaran regarding nung nanganak si Mama Kare. Lahat din, initial check-up lang yung binayaran namin. Pwede pa siyang i-reimburse sa medical insurance. Tapos, after that, lahat okay na, bayad na, lahat libre na, lahat check up, laboratories libre lahat, and then may natatanggap pa si Mama Kari na maternity benefit maternity benefits up to 6 months, so paid siya. So wala kami masasabi talaga sa maternity dito. And then yung maternity hospital din dito sa Limerick, at least sa Limerick, is super okay. Wala kaming naging problem. Masyado silang maalaga sa amin, lalo na kay Mama Kare at kay baby. Tapos may community nurse pa. So wala ka talaga kami masasabi regarding maternity. So hindi namin din generalize na okay yung healthcare dito dahil marami kaming naririnig. Pero based talaga sa experience namin kahit nung na-hospital si Penpen. So yun, wala kami masasabi talaga sa maternity benefits overall. Saka yung napaka-family oriented na mga companies dito sa Ireland. So pero in general, family oriented. I mean, in general, yung Ireland is family oriented. Family friendly, di ba? Oo. Like ayun nga, yung mga nababanggit namin sa work from home, ganyan. Sa school. Yun, sobrang pinapromote nila yung kids care, no? Like may mga childcare benefit and all. Tapos yung mga parks, supportive sila. Like yun nga, pag may matatanda dito, sobrang natutuwa pag may nakita silang buntis or may bagong baby, kahit di mo kakilala, lumalapit sila sa iyo. So yun masasabi namin na in general, family oriented dito sa Ireland. So suitable talaga siya sa amin, lalo as sa family kami. Apat ngayon. Yun talaga din yung hinahanap namin sa isang country. So next cons namin is yung sa transportation siguro. Lalo kasi like yung mga bus, though dito sa lugar namin medyo accessible siya, pero not in all cases. Like merong mga lugar, or kunyari gusto mo mag-travel to other areas dito sa Limerick City, hindi siya ganun ka-accessible ng bus or ng public commute. And then at the same time, medyo mahal din yung pamasahe. Like dito sa dito sa Limerick, yung sa bus namin nasa 135 kapag may €1 and 35 cents. So pag naka-ano ka nun pag naka-lip card. Pag naka-lip card, pag wala kang lip card, 1.9 pag cash. So per ride. Per ride 'yon, per ride. So medyo mahal din siya. Like compared lang siguro sa pamasahe natin sa Pinas, 'di ba? Medyo mahal siya. Even yung mga taxi, Uber, mahal dito, no? Medyo mahal talaga siya. Like nagre-range kami lagi ng €10. Parang yun na yung medyo mababa. Malapit lang yun like mga 10-minute drive, mga €10 plus, ganyan. So medyo mahal siya talaga in general. And then yun nga, yung train din from Limerick to Dublin, yun medyo mahal yun, like nasa €50 or mga €30, mga ganun. Medyo mahal din talaga siya. Yun. Kaya maganda may kotse. Ayun lang. Sige na babe, magano ko kasi. Oo. Ayun guys, medyo hindi kami prepared kasi lobat na tong DJI namin. So continue natin later or sa ibang araw kasi ayaw naman namin mag-vlog ulit sa bahay. So baka lumabas kami later ulit para mag-charge muna kami, and then yun, tignan natin. Pero pakita ko muna si Penpen. Bata natin dagat river. Go! One eternity later. Hello guys! Ayun, naputol tayo. Pero ngayon,
bumalik ulit tayo. Nandito kami ngayon sa isang park na malapit sa amin. Yan, ang peaceful lang niya. Yan, dito natin i-continue yung vlog. Yan, ang ganda ng river. Yan, medyo maaliwalas yung panahon, so we're happy. Yan, tuloy na lang natin yung vlog dito. Ayan guys, dito tayo sa Arawan para masaya. Ayan. Hi Pen! Say hi! What book are you reading, Pen? Imbis na gadget, mag-book na lang siya. Pero di pa siya ganun ka marunong magbasa. Sobrang ayun, ano pa? So yun guys, tuloy natin yung pros and cons living here in Ireland extended edition. Yeah. Nakakasila yung araw. Ayun, yung next na pros na naman. Masasabi namin yung documents or requirements here in Ireland are generally easy to comply. Like for example, nabanggit naman namin sa mga previous vlogs namin na yung requirements namin dito nung nag-apply kami ng job or ng sponsorship, hindi siya ganun kahirap, as in madadali lang requirements. Like unang-una, walang IELTS nung sa part lang namin kasi yung ibang jobs need ng IELTS, like nurses, no? So yun, kaming accountants hindi required yung IELTS. Yun, hindi lang kami required magpa-medical. Pero kung mag-apply ka ng POEA sa Pinas, doon ka lang required. So yun. Tapos yung mga applications namin dito ng mga benefits, like yung childcare benefit, diba, ang dali din na natin na comply. Anong mga normal lang naman, PPSN. Tapos yung address, yun talaga yung pinaka hinahanap nila dito, and dapat meron kang proof of address, like yung mga bills. Pwede tayo? Tapos ano pa ba? Yun lang normally, PPSN, proof of address, tapos minsan payslip, ganyan. Tapos nung nag-apply ako, wala ring pa medical noon, kahit nga parang Garda bettings, wala. So after kung ma-final interview after 2 weeks, nakapag-start na ako mag-work. So yun yung isa. Even sa mga banking requirements, 'di ba? Parang hindi mo na kailangan magpunta ng branch ng bank. Online lang. Lahat online lang. Submit mo lang through online yung mga requirements, passport, ID, mga ganong picture. So very convenient mag-transact online. Oo. So, Sa government agencies or sa mga private institution. Hiningan ba yung hiningan tayo PPSN, no? PPSN nung sa bank. Yeah. So yun lang naman, mabilisan lang yun. Tapos next disadvantage is, so yung next na con, sorry medyo mainit dito, tsaka tumitingin-tingin ako dun sa si Pen, sinisilip namin. So yung next consequences namin is yung traveling within Ireland is medyo costly. Yun lang talaga, like kung gusto mo mamasyal within Ireland, kasi ang problem naman ng pag-travel outside of Ireland, like within Europe, medyo pahirapan kumuha ng visa, like magpa-appointment ng visa, yon. Pero nagagawa naman siya, marami naman nakakapag-travel. Kami lang as a family medyo nahihirapan kami kasi ang hirap nga pumunta ng Dublin. So ang option namin normally is mag-travel within Ireland. So yun, nakapag-Cork na kami, Galway, Kerry, Dublin. So yung yun lang, yung pag-travel mo within Ireland, yun yung medyo mahal. Sabi nga nila, mas mura pa mag-travel outside kaysa mag-travel within Ireland. Kasi sobrang mahal ng accommodation. Like yung mga hotel cost, hotel rates, medyo expensive talaga dito. And then wala rin kaming car. So yung commute namin is by train lang din. So medyo mahal din. Yun lang. Yun lang yung sa amin kasi kami mahilig kaming mag-travel, like by land travel lang. Kaya lang yun nga, medyo magastos siya. Ayun. Tapos another pros, yung sa atin naman na part, yung hindi ganon kahirap maganap ng, kung gusto mo ng Filipino community
na mapupuntahan or madadamayan, hindi ganun kahirap mahanap mga Pilipino dito kasi sobrang dami din nila. Compare ko lang din nung nasa US kami at nasa Jamaica. Yung sa US, generally, madali rin makakuha ng Filipino community doon kung nandun ka sa maramihang Pinoy. Like sa California, sa Florida, doon yun sobrang daming Pinoy. Pero yung napunta namin na Arizona, as in parang bibilang talaga sa daliri yung na experience namin na Pinoy. So hindi kami nakakita ng Pinoy community nung nasa US kami. Tapos nung nasa Jamaica naman kami lang talaga, as in kaming yung mga magkaka-office mate, parang 6 or 8 yata kami na Pinoy lang dun sa Jamaica. So nung pagdating namin dito, sobrang daming Pinoy na nagulat kami. So pero in a good way naman, natuwa naman kami kasi yun, tagal na rin namin din nakakapaghalubilo sa mga kapwa Pinoy. So, nung dumating kami dito, ang dami palang Pinoy community din dito. So, kung bago kayo, meron kayong mas makakadamayan. Kung hindi man makakasalubong sa daan, makakatrabaho nyo din, di ba? Tapos, ayun, may mga Facebook din, group Facebook na mapupuntahan kung gusto nyo makipag-bonding sa mga Pinoy. So, it's easy to have a Filipino community here para feel at home din. And then yung next na cons, so ito aware naman na tayo lahat din. Na-discuss na din to, pero yun nga i-highlight lang din namin kasi pa din siya, parang one of the main concerns or disadvantages din talaga dito is yung high taxes dito din sa Ireland. So yun, compared nga sa other countries like sa Philippines, mas mataas yung effective tax rate natin dito ng mga working, yung mga employees compared sa Pinas. Kasi nagre-range siya from 20% to 40%. Kaya medyo mataas talaga. Like in terms of value, in terms of amount, medyo mahal yung taxes due dito. Pero ang good side naman doon is nakikita mo naman kung saan nagagamit yung tax kahit papaano, 'di ba? Alam mong may pinapupuntahan, which is yun nga yung covered naman siya doon sa mga pros or advantages na babanggit namin or na-discuss namin. So ayun lang. Add ko lang doon, somehow parang okay na din sa amin na mataas yung tax basta nararamdaman mo yung benepisyo, 'di ba? Ayoko na lang magsalita. Pero ayun, vote wisely sa darating na election kasi sa Pinas never ko na-experience yung mga madaming benefits, like lalo na tayong mga middle class, parang na-echapuera sa mga benefits na nakukuha sa Pinas. So ayun, kahit mataas yung binabayaran namin tax dito, nakakatanggap naman kami mga benefits, so somehow okay na rin. So next guys, yung na-observe lang namin na yung mga tao dito physically active, like mahilig silang mag-run, like yung nakakasalubong ng mga nagja-jogging, tapos into sports sila. So kung ikaw na sporty person, so parang swak na swak ka dito sa Ireland kasi supportive sila sa mga sports like hurlings, yung mga national sports. May sa makakasalubong ka, ang daming mga manonood, 'di ba? Manonood sa parang sports events. Nagugulat ka, ang daming tao, naglalakad lang sila. So yun yung na-observe namin. Tapos marami ring mahilig mag-gym, ganyan. So yun lang na-observe namin. So kung into sports ka and into gusto mo maging parang madadamay ka. Parang kung hindi ka masyadong nag-gym or kung hindi ka masyadong nagra-run, pag nandito ka parang maiengganyo ka, which is super positive naman, 'di ba? Yung next na cons namin is like as a family, siguro yun lang yung medyo may lack of activities or available na activities for kids during winter. So yun kasi nga kapag winter, which is medyo mahaba yung winter talaga dito, like ilang buwan siya, nangyayari, ewan ko lang sa iba, pero sa amin, like kay Penpe, nangyayari is na-stuck lang siya sa bahay. Like, pero may school and then bahay. Pero like yung
yung sabihin mo na maglalaro siya outside, Hindi siya yung sa neighborhood, or pupunta ng park, yun yung medyo hindi namin magawa during winter, and wala masyadong iba pang like outdoor activities or kahit indoor activities, no. May bayad. For kids, meron naman like indoor playground, pero medyo malayo kasi siya sa amin, and then may bayad. Pero may mga classes pero may bayad. may mga classes available, may bayad nga lang. Pero yun nga, yung mga free na kids activities during the winter, yun Mahirap. yung medyo mahirap maghanap. So kung yung kids mo is very active, gusto nila ng maraming ginagawa, yun yung medyo mahirap, I would say, hanapin dito. Specifically siguro dito sa Limerick. Next siguro, yung parang mga establishment dito, sobrang nape-preserve nila kaya nakakahanga. Like ewan ko, in general sa Europe naman siguro, no? Like yung mga castle, sobrang gaganda nila. Tapos kahit nga parang dance store, pero yung building napaka Dance store or like yung mga supermarket nila. Oo. Parang ang saya lang tignan na nape-preserve nila compared din sa ibang Asian countries. Pero syempre hindi ko naman nila lahat, like yung Thailand napakaganda din ng culture, kitang-kita mo, 'di ba? Pero compared lang sa Philippines. Sa Philippines. Ayun. Yun yung architecture dito, kahit sa mga city, may kita mo pa rin yung parang history nila. Like dito lang sa Limerick, yung bridge pa lang nila dito hindi siya modern, parang matagal na yung bridge nila. And yung may mga museum, yung city center mismo nga, yung mga yung church. Ayun, may kita mo yung kung saan talaga sila nanggaling. Though meron din mga buildings talaga. Marami rin ng mga buildings or establishments dito na modern na. Lalo na sa Dublin. Pero makikita mo pa rin, lamang pa din yung historical architectures nila. Which is yun yan, maganda na nabavalue nila, and nakikita siya ng mga like new generations, yung mga bata na abutan nila. Ayun, yun yung pros. Then Another one, for the cons, yun nga yung in relation pa din sa transportation. Like kung mahilig ka magbike, like going to work, preferred mo magbike, or kung magta-travel ka through bike, yun yung medyo alanganin dito. Kasi walang bike lane masyado. Especially dito sa Limerick, wala akong nakita talaga. Meron ba? Wala akong nakikitang bike lane. Meron siguro, pero hindi siya like all throughout the city. May mga certain areas lang na may na bike lane. So nangyayari is yung mga bikers natitik nila normally yung yung regular road. Sidewalk. Minsan sa sidewalk. Medyo nakakatakot lang din kasi yung bike nila dito is different sa bike natin. Malalaki. Yung para siyang mga electric bike. Parang hindi siya mountain bike lang parang electric bike siya 'di ba? Mabibilis talaga sila. Even yung mga scooters nila mabibilis din talaga. Saka nakakagulat, bigla na lang magbibip-bip sila. Dadaan sila ganyan. So, ayun. So, yun nga, kung biker ka, nasa city ka, yun yung medyo hindi maganda yung yung structure nila. Pero yun, it's not designed for the bikers. Parang nag-attempt din tayo na mag-bike, no? Kasi nung nalalayuan ako kay Pen sa school niya, pero parang di namin tinuloy kasi walang bike lane. May bata akong kasama. Ganyan. So, yeah. Sa US, di ba, may bike lane? Sa US. Oo, nung nagbabike kami dun, may bike lane. Okay. Siguro yung last cons, idugtong na rin namin, yun nga, meron talagang mga case pa din. Like, hindi talaga perfect di ba? Meron talaga mga case na yung mga reklamo or rants ng mga local against sa mga immigrants. So, syempre, kahit paano yung mga ganun is nakaka-apekto pa rin. Kasi when you check yung online, I'm pretty sure na kikita nyo rin naman siguro, like sa mga video, mga vlogs, or sa TikTok, or kahit sa mga comments, mga nagko-comment din sa atin, di ba? Na hindi nila gusto na nandito, na may mga pumupunta rito from other country. Kasi nga parang feeling nila is na i-invade na talaga sila. And then parang wala nang
space yung mga lokal dito kasi nga ang dami natin talagang immigrants. So So, yeah, isang nasisisi dahil sa housing crisis is yung mga immigrants. Tapos may sinasabi nila na dahil to sa mga asylum seekers, pero parang na-generalize ngayon, like may nare-receive kaming comments na punong-puno na dito sa Ireland, nandito kayo, masyado kayong nangihingi ng mga benepisyo, nakikinabang kayo sa benepisyo. Alam mo yan, sarap nilang sagutin, pero tahimik na lang kami kasi alam namin na hindi kami nagpunta dito para manghingi ng benepisyo. Nandito kami para sa future ng mga bata. para magtrabaho. Oo. I mean, nakaka-contribute naman kami Oo. sa economy kahit papaano, 'di ba? And yun nga, yung may benefits na nakukuha pero in exchange of ano naman yun, We're yung paying tax taxes. natin and services natin na pinaprovide natin sa mga companies dito sa Ireland. So, pero I mean, kahit papaano, like kung local ka, syempre parang somehow baka mafe-feel mo din nga Oo. yun. Parang valid, I mean, Valid mayroon naman siya. talaga din pinaguhugutan kasi nga, nakikita mo din naman talaga na madami na ring, lalo Sa sa Dublin, oo, parang sobrang dami na din talaga ng mga immigrants doon or mga foreigners. Kaya siguro nafe-feel nila yun. We don't want to, invalidate din naman yung Nararamdaman nila. feelings nila or yung opinion nila. Pero yun, sana lang din, nakikita nila yung value, di ba na nako-contribute ng mga immigrants. Oo, saka hindi naman kami illegal dito or di ba? So, ayun. Tayo naman ay mga documented naman, nagbabayad ng tax, nagko-comply sa mga rules and regulations nila, and yun. And din naman, like hindi naman siya general mindset siguro ng mga tao dito. May mga Siguro tao na- meron lang talagang ibang like group of people or group of locals na ganun yung view. Kasi like yung mga makaka-work mo naman na mga Okay local naman o mga kapitbahay mo, okay naman, wala namang issue like dito sa Limerick. Okay naman. Or siguro dito din kasi sa Limerick, hindi pa gano, o masabi ko parang ang dami pa rin naman lokal dito. Parang hindi ko naman masabi na Na-invade na overpower na ng mga immigrants yung mga local dito. Kasi madami pa rin naman talagang locals na nandito sa Limerick. Ayun. Gusto lang namin i-address na hindi perfect din talaga, no? Like may mga masasabi din talaga yung tao. Kahit anong gawin mo, may masasabi mga tao eh. So, ayun, alam mo naman sa sarili mo na wala kang tinatapakang iba, wala ka namang nung dumating ka naman dito, wala ka namang pinaalis na parang hindi mo naman sila ni-replace. Like Wala ka naman inagawan. oo. Kasi naman yung mga case naman natin, 'di ba, na nag-hire yung mga company kasi ina-assess naman nila yun eh. Ina-approve naman yun ng government agencies nila. Based, 'di ba, yung sa criteria like na-determine nila na kulang talaga sila sa like kung sa ganitong profession, kulang talaga yung manpower nila. Kasi kung hindi naman sila kulang sa manpower dito and hindi sila mag-outsource from other country, then hindi sila kukuha ng mga tao like 'di ba? Pero nga yun nga, dumaan naman sa process to yung mga work natin and na-determine nila na may kakulangan talaga sa sa mga ganung careers, kaya sila nag-encourage na pumunta dito yung ibang mga immigrants or yung mga workers. So, Ayun. Kaya hindi na lang din namin sinasagot. Minsan nag-okay na lang kami. yeah, noted with thanks. Siguro yung last na pros, or siguro masabi namin na despite of all the consequences na diniscuss namin, we can say pa rin na overall, very positive pa rin yung experience namin in terms of living here in Ireland, specifically sa Limerick, and we can say na maganda pa rin talaga or better talaga yung quality of life compared to other countries na experience namin, especially sa Philippines. So, kaya yun yung hinuli namin kasi parang overall assessment namin, alam mo yun, sobrang okay naman talaga dito. Like kami, personally, happy naman kami kung nasan kami ngayon. Like yung environment, lagi namin minimension, lagi namin dibang fini-feature sa mga vlog namin na yung like how beautiful yung Ireland and yung Limerick, yung neighborhood dito, kung gaano siya ka-enticing para sa mga family, alam mo yun? Yeah. Yun nga, walang pollution, hindi maingay, peaceful, hindi gano'ng kabilis yung pace ng life namin dito kahit Medyo laid back. kahit na working kami. So yun, kaya we can say talaga na overall happy naman. I mean, Oo. ano pa rin, pros, ano pa rin siya, Malaki positive pa din. talaga. Na-outweigh niya yung mga cons na
diniscuss namin dito and sa previous vlogs namin. Oo. Ayun, so ewan ko kung nararamdaman nyo na medyo hinahype namin yung Ireland. Siguro talaga sa first hand experience namin na this is way better than the other countries na puntahan namin. Siguro, ano lang din naman, like, personal experience ko din kasi Personal experience. and so far wala naman kami nagiging major issue, and hopefully wala tayong maging, alam mo yun, maging issue which would cause us to not like yung Ireland. So pero so far with like more than 2 years namin dito, very happy naman kami sa experience namin, and Tuloy-tuloy. ayun, ayun, ina-appreciate lang namin, and we just want to, you know, show our appreciation and Through this, na binavalue namin yung, you know, yung opportunity namin to live here and to settle here in Ireland. Ayun, pero don't get us wrong guys, kahit kino-compare namin sa Philippines, may mga advantages pa rin naman yung Philippines compared dito sa Ireland, pero mahal pa rin namin yung Pilipinas. We're still proud to be Filipinos. And yun, kay Pen tinuturo namin yung kultura ng Pilipino, which is hindi maaalis sa amin talaga, na mahal namin ng Pilipinas, mahal namin sa buhay sa Pilipinas. So ganun pa din, kino-compare lang namin yung mga hindi, alam niyo naman na yun, kayo din naman siguro nakikita nyo yan, di ba? So yun lang, hanggang dito na lang ang haba ng vlog. So ikaw na mag-outro. Hindi. So yun guys, hanggang dito na lang. So please subscribe to our channel, follow us on Facebook and Instagram, follow us also in our TikToks, Mama Kare in Ireland, and at Mark Bryan 03. Tapos follow Mama sa thread. Wala lang masyado yung sa thread. Oh, makikita niyo yung mga ano niya doon. Mga kinakain ko. Diet niya. So, yun. Hanggang dito na lang. Bye! Please subscribe.